everyone! Ayan, 7:30 AM dito ngayon sa Germany and kakagising ko lang. Nakaalis na si Andy. Actually, medyo nakaka-recover na ako sa time difference from Philippines. So, before kasi natutulog ako dito umaga na. And right now, nakakatulog na ako ng gabi. So, wala na yung jet lag ko. And babangon ako ngayon kasi kailangan kong gisingin si Peyton, yung anak ni Andy, kasi papasok siya sa school. And before that, syempre, aayusin ko muna yung bed namin. Yan. Where's Murphy? Hey, P. Morning. Where's Murphy? Yan, hinahanap ko yung aso namin, guys. Nandun ata sa kwarto ng anak niya. Murphy's na hiya. Yan, baba na ako. At ako'y magkakape. Okay, dito ako ngayon sa kitchen. Ito yung favorite creamer ko dito. Hindi mo na kailangan mag-sugar. Hindi kasi ako nakakapagkape ng walang sugar. And merong mga ganitong creamer dito sa Germany na naka all-in-one flavor na. Pero nakalagay kasi dito 0 sugar. Ang sarap niya. How are you, Murph? How are you? Are you feeling better now? Are you feeling better now, Murph? Why you have so big mouth? You have big mouth? You have big mouths, Murph? Murph? You have big mouths? Huh? You have big mouths, Murph. Are you feeling better? Hmm? Are you feeling better, Murph? Oh, stretching! Ayan, bababa na kami ni Murphy! Oh, wait! Where's my slippers? Ayan, guys. Dalawa na naman lang kami ngayon ni Murphy dito sa bahay. Ayan. Maghahanap na naman ako ng kukut-kutin ko.
para maubos ko yung oras ngayong araw. Ayan. Let's go, Murph. Let's go, Murph. No, you're not going out. I'm so scared if you were gonna jump to the other things. I don't want you to do that, Murph. Kahapon kasi, pinalabas siya ni Andy. Since na malaking aso kasi si Murphy, tumatalon siya doon sa may kasi dyan may parang harang, bakod, na mababa lang. Minsan, kapag nakakakita siya ng manok, ng pusa, nakakatalon siya. Nung unang nakatalon siya dyan, wala pa ako dito nun. Hindi alam nila Andy na nakalabas si Murphy. Maya-maya, mayroon ng kumakatok na. May kumakatok na pulis dyan sa bahay nila. Pulis na pala, dala-dala si Murphy. Kaya ayoko siyang palabasin ng matagal dyan kasi baka biglang kumaripas ng takbo sa labas. Mahirapan ako hagalapin. Ang laki-laki pa naman ni Murphy. Ang bigat-bigat. So right now, actually nagre-request kasi si Andy ng bulalo. So bumili kami nung isang araw ng beef. So actually beef with bone lang siya. Wala kasi yung alam mo yung ano bang tawag doon, yung ginagawang bulalo talaga na may laman yung buto. Wala kami makita. Kaya beef na lang with buto yung nabili namin. And pagluluto ako ngayon para mamaya. Kasi nga, during afternoon kasi talaga ako nagluluto ng pagkain dito. Kasi nga, maaga umaalis si Andy. Nagbabaon siya ng lunch niya. So, yun na yung pinabaon niya. Kaya yung niluluto ko ng hapon, yun na yung pagkain namin in the other day. Nire-reheat na lang namin. Kaya right now, bulalo daw yung gusto niyang ulamin. Kaya magluluto ako ng bulalo ngayon. Guys, alam niyo ba kung bakit nakabalot ng brown paper yung mga gulay namin? Kasi, pag nakadirect kasi sa ref yung mga gulay, especially yung mga green na gulay, mabilis siyang matutuyo sa loob ng ref. Kahit nasa ref siya, mga ilang days lang dyan, hindi aabutin ng 1 week. Pero, kapag binalot mo siya ng brown na ganito, naglalast siya hanggang 2 weeks. So, kagaya nito guys, pinutol ko na yung niya, yung, ayan, parang tumutubo na yung dulo. Tumutubo na yung dulo niya. Nagtatagal kasi siya, kaya much better na mag-i-stack kayo ng gulay, ibalot nyo sa brown paper. Para na may-maintain niya yung pagka-green ng gulay. Eto guys, kung hindi to nakabalot sa ganito, malamang ito yellow na. So, actually 3 days na to dyan sa sa loob ng ref. Green na green pa siya. So, sobrang napaka-helpful kapag binalot nyo siya sa brown paper. And right now, magpe-prepare na ako. Actually, maaga pa naman. So, mag-11 pa lang naman dito. Mag-isa lang naman kasi akong nagla-lunch dito sa bahay. Mag-i-start ako magluto ng pagkain mga around 1 AM kasi 4 PM nandito na sa bahay si Andy. And right now, marami pa kasi kaming tirang mga ulam dito. Ayan. Actually, nung nakaraan, nagluto ako ng munggo. Ayan. Mag-reheat na lang ako ng ulam. Tapos kagabi, yung niluto kong pagkain is chicken broccoli. Uubos na. Gustong-gusto nila. Actually, dito guys, hindi ako nahihirapan magluto ng ulam dito kasi since nga na si Andy is mahilig siya sa Filipino culture. Mahilig din siya sa pagkain ng mga Pilipino. Kaya kung ano lutuin ko na pagkain ng Pilipino, gusto niya yung mga Filipino food. Kaya everyday yung pagkain namin is Filipino food talaga.
Mag-start na ako guys magluto ng bulalo. Actually, pinakuluan ko na tong beef kasi gusto ko matanggal yung mga existing fat niya dyan. Ayan, kumulo na siya. And then, ililipat ko yan, beef, dito sa pressure cooker para mabilis lambot para hindi ako magpalambot ng 2 oras na ito. Ayan. And then, ready ko na rin ang aking mga gulay na gagamitin sa aking bulalo. Sana lang nakikita sa aking pressure cooker. Ayan, nakisama naman yung pressure cooker, guys. Papakuluin lang natin siya ng 30 minutes. Mag-a-alarm ako. Alarm. And habang inaantay kong lumambot ang aking bulalo, maglilinis ako dito ng ref kasi itong ref na to, I think maraming mga expired dito na hindi pa natatapon. Actually, nung naglinis ako ng itong ref na to, maraming mga expired na meat yung hindi natatapon. Kaya kailangan ko i-check kung alin yung kailangan ng itapon. Ayan guys, so everything dito sa Germany is matataas yung mga cabinet. Ayan, mga katulad yan. Kaya kapag Pilipino ka, kailangan mo nito. Kailangan mo na tatayuan guys para maabot mo yung mga kailangan mong abutin. Kasi pag hindi ka gumamit ng kuan, hindi mo kayang abutin yung mga gusto mong abutin sa buwan. Kaya kailangan mo talaga ng katulog. Ayan guys, tapos na ang aking pagpapakulo sa pressure cooker. So, ito-continuous ko na yung pagpapakulo. At mamaya, ilalagay ko na ang mga gulay. Kasi kunti lang yung tubig na nilagay ko sa pressure cooker. Eh marami ako ilalagay na gulay. And tsaka titimplahan ko na nga pala to kasi dito hindi sila sanay na may sausawan. Hindi katulad sa Pilipinas na kapag bulalo, ang kapartner niyan is patis na may sili. So dito kasi kailangan nandiyan na lahat ng timplada kasi hindi nila alam yung mga ganong sausawan. Kaya, titimplahan ko na yung bulalo para pag kinain mamaya, timplado na siya. Siyempre, gagamit ako ng Knorr Cubes. So, hindi ito sponsor. Anyway guys, itong Knorr Cubes na to is galing pa to sa dinala ko to galing sa Pilipinas. Kasi wala daw siya mahanap dito na na ganitong cubes. Lalagay ko na yung corn para lumaki. Habang nag-aantay ako kumulo ulit to guys, meron akong gagawin. Kasi kahapon naglinis ako ng mga cabinet ni Andy. Tinupi ko yung mga damit niya.
Tapos, may mga nakita akong meron akong nakitang dalawang t-shirt niya na may mga oil. Tapos, hindi niya na daw yun ginagamit kasi ang pangit na daw. Kaya, ang gagawin ko, tatanggalin ko yung oil. Ito yung damit niya na puro oil. Ayan siya, guys. Ayan o, puro oil. Ayan. So, tatanggalin ko siya ngayon. Try ko yung technique na to kung gagana. Lalagyan ko ng dishwashing soap. Yung may oil niyang damit. Titingnan ko kung gagana siya. Matatanggal. Sana matanggal siya. Ayan, super kumukulo na ang aking bulalo. I think luto na siguro yung mais. And ilalagay ko na yung mga gulay. Dami ata ng gulay na na-prepare ko. Gulay. Lalagay ko na lang siguro siya pag naubos yung gulay. Luto na ang aking bulalo. Ayan ang aking bulalo version. Ayan. So, aantayin na lang natin dumating yung kakain niya. Actually, kumain na kasi ako kanina. Medyo busog na ako. Kaya, iwanan ko na lang yan siya dyan.